ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya may lirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila nining mosunod. Bulahan ang maila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon. Kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang natinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang ningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios ngayang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daugon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagaan na kaninyo dito sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipan la ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, Dahigon O ikaw, Kristo. Manglingkod. Please be seated, mga kapatid. Magandang tanghali, bayan. Magandang tanghali. Tapos na kayo kumain. Praise the Lord. So ngayon, unang-una, isi-share ko po sa inyo, wala mo nang catechism ngayon, religious experience lang natin sa ating pasyente. From Pagadian po siya. Ngayon ko lang ito na-share. 43 years old. At after sa profession of faith natin sa Apostles' Creed, meron tayong kapatid, si kapatid GC Dular from Davao City. 48 years old. 22 years naging evangelical Christian church. At ngayon, babalik na siya sa simbahan. God is good. Grabe. Amen? So, ngayon ay after sa nag-asa ko ng permission sa Paris Priest ko, sige, Father, bibigyan natin siya ng attestation na nakaprofess na siya. Meaning, officially acknowledge ang pagtanggap niya, pagbalik niya sa simbahan. Meron namang lumabas, pero hindi na acknowledge ang pagbalik. Totoo, hindi. Ibalik na kay Himatyo naman. No, pamatay kasi pangatake simbahan. Daghang Katoliko na miya apan sa adlong Himatyo na mamalik. Apan way Katolikong Himatyo mabalhin og laing tinuhuan. Ayog di ilubong. So before, yan po yung ating i-witness ngayon, yung profession of faith niya. At may signature ni Father Gamaliel Gamas, birthday pala niya ngayon. No? Na-late ako ng 5 minutes. Nag-celebrate kami sa birthday niya ngayon. No? At yung isang pasyente natin, 43 years old. More than 12 years na yung suffering niya sa kanyang sakit na walang finding sa doktor. Bigla lang maninigas yung buong katawan niya. Nandito siya ngayon. No? Pinaprocess natin ngayon. No? At ito yung storya ng buhay niya during exorcism. Ito yung mga, ang tawag pala sa mga biktima ng demonyo ay hindi pasyente. Hindi din biktima, no? Energumens. Yung tawag nila? Energumens. Gomen. Ano ba itong energumen? Harassed by the evil spirits. No? So yan po ang exact term. Hindi pasyente, hindi kliyente, no? Hindi customer. Energumens. Gomen. Inner, E-N-E-R.
G-U-M-E-N. Energumen. Energumen. Possess or harass with the evil spirits. So, itong energumen, alam nyo na ha, ini-introduce ko yung mga terms sa mga exorcist. Itong energumen, nasaan na yun? Nawala. Nandito. Alam nyo, pagbrating niya dito, first time niyang paggrating dito, nagmimisa tayo, dun siya nakaupo. 43 years old, hindi pa tayo nag-exercise, sumigaw na. Kapag may sisigaw mamaya, huwag kayong tatakbo, ha? Hahabulin nila kayo. No? Mag-hide and seek kayo. No? Huwag kayong matatakot kapag may mag-react. Lalo-lalo na kapag during communion, maraming mag-react. Pero hindi ko alam may mag-react ngayon. So during exorcism, before exorcism mga kapatid, 43 years old, nabigla lang maninigas yung katawan niya, may espiritong na nakasunod sa kanya. Marami na siyang pinuntahan na albularyo. Naharas talaga siya ng demonyo, energumen. Kaya energumen yung description natin sa kanya. During any exorcism, ito po yung manifestation observed sa case officer natin during prayer interventions. Upon entering the exorcism room and approaching the priest, the energumen hands immediately became rigid and twisted. Ganon. Nangalubag na. Ayan kamot. Pagsuod lang ha. Yang kuha ng gahi na. Mura siya para siyang may sakit na patol. According to him, he could no longer control them. So, hindi pa nagsimula. During exorcism, the binding prayer, during the placing of the stole over his eyes, the hands became extremely rigid. Nawal na yung kamay niya. No? Ang ginawa namin, pinusasa namin. Hindi pusa sa polis. No? Tinalian namin. Sabi niya sa akin, tinalian niyo ako dati. Nung unang exorcism natin sa kanya. Galing pa siya sa Mindanao, no? Kaya nga, magtayo tayo ng exorcist chamber. Para yan po yan sa training and formation sa mga pari. Para yung taga Mindanao hindi napupunta dito. Amen? At pasalamat ako ni Ambot sa Ukok. Facebook nga na sa Facebook. Ambot sa Ukok. Pero Evangeline ang nga niya. Pero Facebook, Ambot sa Ukok. Nagbigay sila sa atin ng 700 sacks of cement. No, nabayaran na yung 500, pati na yung 200 ko sa COVID commercial. Huwag niyo pang i-deliver dito yung 500 dahil 200 nandito na. Wala kaming stock room dito. Wala kaming bodega. Diyan lang sa muna, huwag niyo i-deliver dito. Dahil yung in connection sa kanya, sa exorcist chamber, dahil gumaling yung kanyang tatay, si Tatay Mariano. May video pa nga dito eh. No, ipopost ko itong video. Pag-akyat niya sa Chocolate Hills, hindi na nagdala ng sungkod. For 5 years po, for major operation po, yung kanyang dalawang paa. Pero ngayon, yan lang hindi ko pa nabasa. At for 5 years po, yung sakit ng dalawang paa niya, when they received the Eucharist, the sacraments, and he is completely healed. And dahil doon, nagbigay ng 700 sack of cements. Bigyan natin ng papuri si Kristo. At kayo, pumalakpak, magbigay din kayo. No? Isang hollow block lang. Hindi naman yan akin eh. Amen? So, nag-layout. It is owned by the diocese. Para yung mga malayo, yung mga pari na na-inspire natin, i-train natin. Para may team sila. So,
So yan po ang Training and Formation Center. So para saan yan, Father? Para dyan. Amen? Bantay, di mo matago sa kalubla ka. So ngayon, balik tayo sa energumen. No? Itong energumen na ito. No? So, patuloy yung prayer. Ang dami pa lang nilapitan niya na albularyo. So, every albularyo may demonyo. Hey. Yung 5 demonyo, 5 albularyo, 5 demonyo. Asensya na kayo, ha? At galit na galit yung mga albularyo kay Father Darwin. Okay lang. Pero ito yung mensahe ko sa mga albularyo po. Balik na kayo sa simbahan. I-promote nyo na ang kamay sa pari ninyo, hindi yung kamay ninyo. I-promote nyo na ang sacramentals ng simbahan. Hindi yung sacramentals ninyo. Bakit? Hindi libre po yung pag-enjoy ninyo sa kapangyarihan ng demonyo. Hindi libre po yan. May bayad yan. Ang bayad, pwede yung kaluluwa mo, pwede yung mga apo mo. Kaya nga, may mga energumens tayo na nag-sacrifice because of their lolo. Because of their lolo na albularyo. Yan po. Yan po ang katotohanan. Pasensya na po kayo. At nagtanong itong energumen sa akin, Father, mabait naman ako na tao. Masunuri naman ako sa simbahan. Pero Father, bakit ako? Bakit ako nagsuffer ng ganito? For how many years, Father? Nadisturbo yung isipan ko, Father. Grabe. Ang sagot ko, because of the lack of knowledge. Bakit naharas ka? Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil masunurin ka. Naharas ka, itong energumen na ito, because of the lack of knowledge. Hosea chapter 6 verse 6. Nai-react? Nai-react ito. Saan mo na? Nai lagi ni-react? Magpalibak. Ayaw, bidyuhi ha. Shh. Uy, mga marites. Ito naman tawag, tanaws na yawaan. Mga marites. So, ang energumens na ito, sabi ko, lack of knowledge. Hosea chapter 6 verse 6, nangalaglag o nasalaag ako katawhan tungod sa kakulang sa kaibalo. That's the reason why we established this center. Bakit? To educate all of you who are here. Bakit kailangan i-educate? To empower all of you. Para yung mga false knowledge natin ay ma-purify. So, ito yung mission ng center na ito. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? From Bukidnon po yung nakalakad na maayos without his sungkod, no? Ngayon lang ako naka-communicate ngayong araw na ito, nag-chat kami dahil sabi siya, Father, nakabayad na kami ng 500 at sa 200 sacks of cement. Oh, na-deliver na nga eh. No, mapuno na itong center namin. 500, 700, no? So, yan po. Tatapusin natin yan, hindi pa matapos ang taon. Ready na kayo? Isa muna. Dahil 3 building pa itayo natin dyan. Na concrete na, hindi na po temporary. Ang Panginoon ay hindi natin bibigyan ng temporary. Panginoon yan eh. No? Amen? So, hindi pa matatapos ang taon na ito, matatapos na natin yung exorcist chamber. Amen? Walang problema ang pera. Mayaman tayo. Amen? Kahit ilang bilyon pa yan, mayaman naman tayo. Ang problema lang, ang pera na sa bulsa pa natin. So patuloy tayo sa energumen, ha? Dahil sa lack of knowledge, kaya nga may catechism tayo, yung buong team natin from the whole morning, magbigay sa inyo ng catechism to empower you to use the sacramentals of the church. At sa awa ng Diyos, from 1 to 10, the highest is 10. Sabi ko sa energumen na ito, bro, i-rate mo nga, dahil nagsagawa tayo ng series of processing
series of spiritual direction sa kanya at exorcism. Tinanong ko siya, kumusta ka na ngayon? Father, malaki na po yung pagbabago. From 1 to 10, Father, is 8 ang i-rate ko. At 2% na lang, no? At huwag kang magmadali dahil 12 years na po yan, no? At magsasalita siya ng mga lingwahe na hindi ko maintindihan, no? At ito po ang pinaka maganda sa encounter ko nung last Friday po. Alam nyo, I commanded the unclean spirit dahil marami daw sila sa katawan niya. Tell me in the name of Jesus of Nazareth, tell me how many are you? Sumagot, we are legion. We are legion. Not Legion of Mary. Soldier of Mary man na. Ang legion is 5 to 6,000 demons. We are legion. And then I commanded him, tell me your entry point. Curse sent. We sent him curse. Curse sent. No. Oh, nanapoy nag-react. Ayaw, binili ha. Ilan lang po. Lingkod lang. Sis, kini jo mga marites. Natay audience participation diri ha na mga yangwa na sa tong kilid. Kita na mo yawa? Kita na mo yawa? Tanaw mo siyang tapat. No? Dili ta na yawa. I commanded him to tell me your entry points. Sumagot ang demonyo. No. Bro, sod sa na dire bro be. Ito sa isod diri ha kay adto na mumutan-aw dito, di na mumutan-aw sa kong kagwapo. Onya. Ato ra mutanaw dito. So, I commanded them to tell me the entry points. Sumagot naman, Kirsten, tell me what is the Kirsten? Is it sorcery, witchcraft? Yan siya nga, sorcery. O gimension pa niya angan sa albularyo nga nag-curse sa iya ha. Dili na ko nganlan ha kay basig kailam mo mga maritis ro kay ug dagwa. Gimension unya ang reason sa demonyo nga gisugo sa albularyo, marami no? Gisugo ko aning albularyo ha, angan sa albularyo mo si J. Ato lang ko ano no. Dila na to i-mention angan. Kaya mag-research sa puning mga marites sa Facebook. Teka pagadian. Tagway ninyo. And then the spirit harassing him is the spirit of succubus. Ang rason ng mga demonyo pala, yung anak ng albularyo, during exorcism po ito ha. Oh, nakikinig ng mga marites ha. Tagadi. TG. Search na lang sa Facebook. So, ang nangyari, ito yung sabi ng mga demonyo. During exorcism to ha. So, hindi sila makadeny during exorcism. Tell me the whole truth in the name of Jesus Christ. Hindi na sila makadeny. Mga bakakon mo na sila. Pero when we ask, and when we command them using the powerful name of Jesus, using the powerful name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, wow! Ito pakpakan, bis. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ang kulbaan mo, manguros mo. Tanong nga po, panguros, di po ka mo. Panguros ko naman, bis. Ang samahan, sa Anak, di ka manguros. Ang uban, hapit na lang mamatay. No? Yan yung panguros. Oh, ano mo? Kanin tulo, ana. Oh, kanin duha, ana.
Mangros eh. Apit na lang takwaas, Ginoo. Ano? O na. Sabtan? Yan naman na. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Rich of symbol ang simbahan. Kini, kasama ni Father? Divinity and humanity of Jesus. Okay? Tanaw ba? Tanaw ko ba? Di na paulion ang di ka mauhap. Yung sama na ni Mula. Ano daw? Ito Luis Lula ba? Nabali man ng kalula. Ang anak ng kalula. Tulog hapon. Luis Lula ba? Lula. Anak. Karila, anak. Karindola. Di na mapiko imong kamot la. Sorry la. Basig di na mapiko. Exempted na ka la kung di mapiko. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung nakamauna mo, pwede na ta mga matay. No? Simpak ko kapariya ka. Bitaw mo kadlok mamatay ha. Mamatay man jud ta. Di man ta para diri para man tas Ginoo. Amen. So ngayon, binubulgar ng demonyo yung entry points niya. Paano siya nakapasok? Because they are sent by the albularyo. At yung anak ng albularyo pala ay in love na in love. Hindi po in love, obsession po. Obsessed na obsessed sa energumen na ito. No? Ang gwapo mo, Brad. No, sana all. No? So, yun ang entry points. At yun po yung rason ng mga kaaway natin. During exorcism po yun. Pero bakit ba naging effective yung curse ng kaaway natin at sa buhay ng energumen natin? Sa pasyente, hindi pasyente, sa energumen natin. Because he keep on going to the albularios, different albularios. Dudubli na. May demonyo pang natanggap niya at lumapit pa sa ibang mga klase-klaseng demonyo. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, malaki na po yung conversion niya. At kailan pa siya ma-liberate, depende yan sa kanyang disposition. Kung disposition mo, negative pa rin. Ang masunod, ang yung isipan mo, at hindi ka mag-comply sa rule of life, hindi ka gagaling. Yung liberation mo is in your cooperation, not in your domination. Amen? May mga pasyente dito pupunta, Father, may demonyo ako, i-exorcise mo ako. Dahil 90 years old, dahil gusto niya magpa-exorcise, ini-exorcise ko din. Sabi ko, Lula, congratulations, walang demonyo. Alam nyo, gool kayong dagway. What? Di ko demonyo, Father. Ang uban gani, nga ganahan na ma-liberate sa demonyo. Ikaw po, ganahan po ka masudlag demonyo. Kalibog o kang lulaha ka. Ang uban, sige na yung kanong sa apa mo gawas ng yawa. Nga siya po, ganahan po mayawaan. O, kay yawa, lula. Yung napakay yawa, hindi hagbay ng ni kisi-kisi na ka. So, anong sabi ni, ito po sinamahan pa natin, hindi pa po natapos yung pagsama natin sa Kanya. Dahil hindi po madali ang processing sa kanila. So, pray for us. Dahil gusto ng demonyo i-destroy itong ministering ito. Dahil ito lang ministering ito maka-detect sa kanya mga strategy. Sabi ni St. John Chrysostom, a curse has no power by itself. Bakit naging powerful yan sa buhay ng energumen na sinishare ko sa inyo? Lack of knowledge. Ikaduha, wrong person ang pinupuntahan. Pangatlo, wrong diagnosis. Itong taong ito, yung kapatid mo, ang nagsagawa nito, hindi ka na wala na kayong magandang relasyon sa kapatid mo. You live full of hatred, full of biases, full of prejudices. Bakit naging effective yung magical curse? Because of lack of knowledge, wrong decision, wrong diagnosis, wrong person ang nilapitan ninyo. Dumudubli pa. No? At sabi
yung nag-donate sa atin ng 700 sack of cements, meron na nagbigay, total po is 900 sack of cements na po for this moment. So, hindi pa tayo nagsimula, may 900 sack of cements na tayo. Yung nagbigay ng 700, Father, nagpasalamat po kami dahil nakapunta kami dyan. Ang dami naming natutunan. Amen? Iko, maliit pa yan. Hindi natin mapag-aralan ng simbahan. Almost 2,000 years old ang simbahan. Amen? So, ang payo ko sa inyo, mga tatay, increase your knowledge. By increasing your knowledge every day, you are protecting your whole household. By not increasing your knowledge every day, you destroy your own household. Because knowledge is power. Ano? Knowledge is power. Panghuli dahil profession of faith na ta, together with Brother GC Dular, 20 years, Evangelical Christian Church. Pero ngayon, magsagawa na siya ng profession of faith. Panghuli, sabi ni Saint, ito maganda po, Origen, hindi po siya naging santo, pero isa sa mga church father ng simbahan, Origen of Alexandria. Sabi niya, demons act only where order is broken. Kung ma-disorder na yung isipan mo, John, aatakihin ka ng demonyo. Demons act only where order is broken. Kung doble na yung panic mo, doble na yung takot mo, doble na yung kaba mo, doble na yung depression mo, doon, demon acts only where order is broken. So, anong gawin natin? No. Evil spirits cling to disorder, but flee from the order of God. So, anong gawin namin? Isa sa mga bagong instruction ko sa team, na sila muna mag-process. Kapag hindi pa dispose, hindi ko exercise. No. So, kailangan psychologically sound na sila. Psychologically disposed na sila. Ngayon, ito yung bago na instruction ko sa kanila, hindi ako mag-exercise without that. Bakit? Demons cling to those people who are disordered mind, disordered emotion, disordered character. Yun. So through processing, yung processing natin, it helps them to be psychologically ordered, emotionally ordered, and mentally and spiritually disposed. Kung gano'n na, magaan na yun. Kapag madudubli yung lakas ng energumen, meaning to say, she or he is not psychologically ordered. Amen? So, ang invitation namin sa mga energumen to reach the psychological, emotional, and spiritual order. And by doing it, Satan will flee by himself. Now, so, hindi na din ako mapapagod. Amen? Nasuntok nga ako dito. Ang lakas. Muntik ako ma-knock out dito. Subukan nyo na yon, no? Grabe ang lakas dito. Ang sakit pala dito sa panga. Pero all is well. Hindi naman siya yon. Yung demonyo naman nagalit sa atin. Amen? God is good. All the time. So ngayon, i-welcome natin si Brad GC. Saan si Brad GC? Sabay natin magsagawa tayo ng profession of faith. Magluhod ka rin sa atubangan, bro. Sige, bro. I, Jesse Dolarte Garote, freely and consciously make this profession of faith and the one Holy Catholic and Apostolic Church, founded by our Lord Jesus Christ,